Si Kapitan Tiago ay itinuturing na hulog ng langit. Siya ay pandak, may maitim na buhok, di kaputian at may bilugang mukha. Siya ay mukhang bata pa kaysa tunay niyang gulang, kaya't aakalaing nasa pagitan lamang siya ng 30 at 35 taong gulang. Kung hindi lamang siya nananabako at ngumanganga, maituturing siya ang pinakamagandang lalaki. Itinuturing si Kapitan Tiago na pinakamayaman sa Binundok dahil sa marami siyang negosyo at iba pang mga ari-arian. Siya ay malakas sa mga taong nasa gobyerno at halos kaibigan niya lahat ng prayle. Kaya hindi maipagkakailang kasundo niya ang Diyos dahil nabibili niya ang kabanalan. Nag-iisang anak si Kapitan Tiago ng isang mayamang mangangalakal ng asukal. Naging kabiyak niya si Pia Alba, isang maganda at butihing babaeng taga Santa Cruz. Bumili sila ng lupain sa San Diego, kung saan naging kaibigan nila doon si Padre Damaso at Don Rafael Ibarra, ang ama ni Don Crisostomo Ibarra. Sa 6 na taon nilang pagsasama, hindi sila biniyayaan ng anak. Kung kaya't sinunod ni Pia Alba ang payo ni Padre Damaso na pumunta sa Obando kina San Pascal Bailon at Santa Clara at San Nuestra Señora de Salambao. Maria, pinapayuhan kita na sa Malabon o Santiago ka muna mamalagi. Tiago, mas mainam na. Sa San Diego na lang mamalagi si Maria. Bukod sa malaki ang bahay, nalalapit na rin ang kanilang punta. Mainam kung ganun, Isabel. Maria anak, sa iyong pag-iimpake, maaari kang magpaalam sa iyong mga kaibigan sapagkat hindi ka na babalik sa bakery. Magandang araw po. Naalala mo po ba ako? Sa dimiraming lugar ng iyong pinuntahan, tiyak kong marami kang nakilalang magandang dalaga. Kailanman ay hindi kita nilimot, Maria. Sa katunayan nga'y, ikaw ang nasa aking alaala. Tanda mo pa ba ang sumpang aking binitawan sa harap ng bangkay ng aking ina? Na wala akong ibang iibigin at paliligayahin kundi ikaw lamang, Maria. Kailan may hindi ko pinanghinayangan ang sumpang iyon. Bagkus, iyon ay aking pinahalagahan hanggang ngayon. Maging ako hindi nakalimot, Crisostomo, bagamat pinayon ako ni Padre Confessor na limutin ka. Naaalala mo pa ba, nung mga bata pa tayo, naglalaro, nagtatampuhan at muling nagbabati? Tinukso kita nang ikay tawagin ng iyong ina na isang mangmang at ikay nagtampo sa akin. Nawala lamang ang iyong tampo nang lagyan ko ng dahon ng sambong ang loob ng iyong sombrero upang hindi ka maitiman. Pagbasdan mo ang iyong dahon ng sambong, Maria. Tandaan ang alaala ko sa iyo. Yan ba ang liham ko bago ako malis? Tama ka, Crisostomo. Kagandahan ng sinag ng araw nang mapadaan siya sa Hardin Botaniko, saglit na napawi ang kanyang mga magagandang gunita. Pumasok sa kanyang isip na ang hardin sa Europa ay nakakaahit at nakapag-aanyaya sa mga ito upang iyon ay malasing. Ano ang inyong sadya at saan kayo pupunta? Magandang araw po, Padre.
Sa beateria po upang kunin ang aking kagamitan. May mahalaga tayong pag-uusapan. Mapapangasawa ni Maria Clara si Ibarra. Ang Ginoo ay mayaman at batid kong hindi niya maiibigan ang magkaroon ng kaalitan na maaaring maging hadlang sa kanyang kayamanan at kaligayahan. Mabuti kung ganoon, ang biyanan at manugang ay kapwa atin. Ikabubuti ng ating kooperasyon at kapatiran ang balitang ito at higit na makakatulong sa atin. Lalong-lalo na ngayon kung saan unti-unti na nawawala ang ating ari-arian sa Europa dahil sa pagtaas ng buwis. Hindi na nararapat ang pagtaas ng buwis sapagkat ang mga Pilipino ay natutulong mamili ng lupa sa iba't ibang lugar. At lumitaw na kasing buti ng sa kanila o higit pa. Alam mo ba, Padre, na ang tinyente ay hindi nagsumbong sa Kapitan General at ipinangakong makikiisaw di umano kay Kapitan Damaso. Wag kang magdadalawang isip na magsinungaling sa akin, Tiago. Maria, patayin mo na ang mga kandila. Ang San Diego ay isang karaniwang bayan sa Pilipinas na nasa isang baybayin ng isang lawa at may malalapad na bukirin at palayan. Karamihan sa nakatira rito ay mga magsasaka. Ang San Diego ay mayroong itinatagong alamat. May isa umanong matandang Kastila na dumating sa bayan. Ito ay matatas magsalita ng Tagalog at nanlalalim ang mga mata. Binili niya ang buong gubat. Ang mga pinambayad niya ay mga damit, alahas at salapi. Hindi nagtagal, ang matanda ay nawala. Isang araw, ang mga nagpapastol ng kalabaw ay nakaamoy ng masangsang na amoy. Naamoy mo bang naamoy ko? Oo nga, baho! Tara, hanapin natin! Hinanap nila ang pinanggalingan ng amoy at nakitang hindi nagtagal, isang batang mistisong Kastila ang dumating at sinabing siya ang anak ng namatay. Ito ay may pangalang Saturnino. Siya ay masipag at mapusok. Sininop niya ang gubat. Sa kalaunan, nakapag-asawa siya ng isang babaeng taga Maynila. At nagkaroon sila ng anak na tinawag niyang Rafael o Don Rafael na siyang ama ni Crisostomo.